At ang araw ng Miyerkules ay kalagatian ng linggo na kailangan natin na magkaroon ng pag-aaral para madugtungan natin yung 7 araw, kasi kung wala ay kulang. Hindi. Sabi nga ay doon sa Ephesians, Philippians ba yun, na kung patungkol sa panalangin, ang sabi ay manalangin kang walang patid. Kaya hahanap pa ng paraan na yung panalangin ay tuloy-tuloy. Ito naman sa ating pag-aaral, siyempre yung Miyerkules, napakalaking bahagi po sa ating buhay itong Miyerkules, midweek, sabihin, devotional. Malaking tulong po sa ating mga kapatid ang ginagawang ito. Ang topic ko po natin sa gabing ito, mga kapatid, ay tumutukoy po sa ang katatagan ng iyong mga panahon. Ito po para sa panahon, sa oras. Ito po yung sinasabi ko na pinaghahandaan ko yung katulad ng mensahe ni kapatid na John Patricio, na yung oras at panahon napaka-importante sa buhay natin. Sapagkat kung kalilimutan natin yung oras at panahon, parang wala tayong ginagawa. Hindi lang natin may ibigay yung panahon natin sa ating gawain katulad ng ginagawa natin sa oras na ito, mga kapatid. Ito po yung aking topic ko, ang dahilan. Ayan. Dahil sa kaalaman at karunungan, kaligtasan, kaya ang katatagan ng iyong panahon. The stability of your time, sabi nga. Ang ating topic ko ay tumutukoy dito sa oras at panahon. Isaiah chapter 33, verse 5 and 6. Ito po sinasabi, ang Panginoon ay nahayag sapagkat siya ay tumatahan sa mataas. Kaniyang pinuno ang sayon ng hatulan ng katuwiran. Ang ibig sabihin po ng sayon yung bundok doon sa Jerusalem. Ang Panginoon ay lagi siyang nasa itaas. Sabi niya sapagkat siya ay tumatahan sa mataas, sabi niya. Sa 6, magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kaniyang kayamanan. Siya sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay ating kayamanan. O mamaya makikita po natin ang iba pang ibig sabihin ng karunungan at saka pagkatakot sa Diyos. Noong mga araw ni Isaiah, sabi nga po nung 700 BC, nung nagsimula yung tumagal ng 700, no? Noong mga araw ni Isaiah, mga 700 BC, ang kaharian ng Huda ay nakaharap sa mapanganib na mga oras. Yan, napakaraming problema nila siguro nung unang panahon na yon. Ang Assyria ay sumusulong mula sa hilaga na sinakop ang kaharian pagkatapos ng kaharian. Ibig sabihin yung kaharian, ito yung yan yung direksyon ng pangunahing direksyon sa hilaga. Sabi dito sa hilaga, makita po natin yung mga lugar na sinasakop ng mga katulad nitong Assyria. Kahit na ang hilagang kaharian sa Israel ay nabihag, habang papalapit ang Assyria sa Jerusalem, ang mga tao ay hindi mapagpasyahan kung saan sila pupunta o liliko. Dahil nga sa dami ng mga problema, mga labanan. Yan. Ang ilan ay nagtaguyod na bigyan nila ng ang kanilang sarili, na binibigyan nila ang kanilang sarili, parang gano'n, no? Ang mga taga-Assyria, parang hindi ko makakuha yung sindisitiglo, sabi niya dito. Yung kanilang mga sarili ay pinagbibigyan nila, kasi sabi niya, mapagsiyan nilang saan sila pupunta, okay, liliko. Kaya siya sabi niya, ang ilan ay nagtataguyod na bigyan nila ng ang kanyang sarili.
kung ano yung gagawin. Ayan. Na binibigyan din nila ang kanilang sarili katulad nung nasa taga-Syria. Sorry, mga pag-delete ko pa ako yung ano. Ang iba naman ay tumingin sa timog, naniniwalang alyansa sa Egypt dahil ang alam nila ililigtas sila. Kaya yung timog pababa. Kung kanina ay sa Hilaga, ngayon naman ay pababa sa parting timog sa lugar na yon. Si Isaias ay sinugo ng Diyos upang bigyan ng babala ang mga tao na huwag gawin ang huwag gawin. Ang susi ng kanilang kaligtasan ay ang magtiwala sa Panginoon, hindi sa mga tao. Ganyan din po ang nangyayari sa ating mga kapatid. Kailangan ang susi natin sa kaligtasan natin ay sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kasi maraming nagtuturo din na mga aral lang tao. Pero sa atin, umasa tayo sa Panginoon sapagkat siyang talagang hindi. Ang ibig sabihin, ang pagtiwala natin sa Panginoon, hindi sa mga gawa ng tao o instruction ng mga tao. Ibibigay ng Panginoon ang katatagan ng kailangan nila na tila lahat ay nawala. Yung mga nangyari noon, sa kanilang kalagayan noon. Sa Isaiah chapter 53, yung sinasabi kanina, mahanap natin ang isang tulad ng pagpapayo na magtiwala sa Panginoon. Tanggalin mo yung aso anak ko, masakit sa kwan. Ang King James Version, kasi pag sa maunawaan po natin, pag sinabi natin King James Version, doon nakita natin yung talagang perfect na salita, no? Perfect na pagkasulat o perfect na kahulugan. Pero pare-pares lang sila sa mga banal na kasulatan, kahit ano pang version yan. Ay nagsasalita ng karunungan at kaalaman bilang ang katatagan ng iyong oras. Kaya yung katatagan, salitang katatagan mga kapatid, huwag nating i-miss yung katatagan. Sapagkat napakahalaga nito kasama ng mga salita, katatagan. Kasi kung walang katatagan, paano mo mabanggit yung sa loob ng oras? Kaya sabi niya, ang katatagan ng iyong oras, siyempre ito ay karunungan at kaalaman ng Panginoon na pinag-uusapan dito. Mapapag-usapan po natin mga kapatid. Tandaan ang iba pang mga pagsasalin. Kasi nabanggit natin yung King James Version, may magandang ibig sabihin doon sa pagkasulat. Yung unawa lang ba? Pero pare-pares lang ng sinasabi. Pero sabi niya dito, tandaan ng iba pang mga pagsasalin. Siya ang magiging katatagan ng iyong mga oras. Sabi ng ito national ito standard version okay yeah. Siya ang magiging tiyak na pundasyon ng iyong oras sa NIV naman international version. Hindi na memory ko. Kahit na tinanggal mula sa mga araw ni Isaias ang libu-libong mga taon, maraming mga taon ang nawala kay Isaias, pero hindi ito ang buwan. Totoo pa rin ang payo na binigay niya, hindi na bago, no? Kahit marami ng mga panahon ang hindi niya na libu-libong mga taon ang nawala sa kanya, ang tinanggal sa kanya. Pero isa pa rin yung gusto ng Panginoon na sabihin niya. Sa mga oras ng kaguluhan, ang Panginoon ay nagbibigay ng katatagan ng iyong oras. Sa mga kaguluhan, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng katatagan sa iyong oras. Upang ilarawan kung paano ito. Totoo, kahit ngayon, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagpansin sa hindi matatag na kalagayan ng ating panahon. At ang epekto tulad ng kawalang tatag na mayroon ang mga tao, sa mga tao. Unang bahagi mga kapatid, ang hindi nakakatulong sa kondisyon ngayon. Nahihirapan po tayo. Maraming mga nakakabigla sa nahirap sa buhay. Marami ang karaniwan sa bawat edad. Yung pa rin sa edad, oras din po yan at panahon. At sa sulat ni Tuan, nakikita natin na sa Job chapter 14 verse 1, taong ipinanganak ng babae ay kaunting araw, tumutukoy po sa oras, araw yan.
at lipos ng kabagabagan, mga hirap, ano. Kita po natin yung nandiyan po yung sakit. Ayan, isa yan sa mga nakakabiglang mga hirap sa buhay. Sakit, kamatayan, o kalungkutan. Yan, isa na pag may kamatayan, may kalungkutan. Ayan. Mga natural na sakuna, bagyo, mga lindol, yan, pagbaha. Pero yan po nakakabigla sa mga kalagayan natin. Nakakatakot, nakakapangamba, at saka kung mahina-hina ang iyong pananampalataya, nakakapagpababa o nakakadismaya sa buhay. Pero dahil kailangan magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos, tayo mga Kristiyano, ini-encourage tayo na pasok. May bisita po. Kailangan po nating matulungan natin sarili sa ating paglingkod sa Diyos sa pananampalataya at pag-aaral upang tayo magkaroon po ng maturity sa ating buhay Kristiyano. Ang ilan ay maaaring kakaiba sa ating panahon at edad. Ito, banta ng sakuna, pollution at sa ating kapaligiran. Yan, isa po sa mga sinasabi sa mga panahon. Pagtaas o pag-urong o kawalan ng trabaho, yan po mga kakaibang mga hirap sa buhay. COVID-19, mga sakit na cancer, o sakit sa puso, yan po mga nagpapahina ng sa ating mga, huwag nating pagsabihin sa pananampalataya kasi kailangan po natin ng ating pananampalataya sa Diyos. Nakakapagpakuan po, lalo na kung ito ay, lalo sabi nga natin na ang Miyerkules o midweek natin ay ginagawa po natin bilang pagtulong sa atin, lalong higit kung napakahaba ng 7 araw na hindi tayo nakaka-receive ng salita ng Diyos. Ay tayo po, ang lahat ng bagay nito, lahat ng ating nanggit nito ay nakakapagpahina. Yan. Nagalit sa kalsada, isa sa mga example natin ginawa, nating sasabi, pag bumanihon, nagiging magalitin tayo kasi kulang sa paalala, pag-receive ng salita ng Diyos, o hindi ka naging matatag. Kaya ang lahat ng bagay nito, pag isip mo ito, yung ating pangamba ay tuloy-tuloy. Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. Pero hindi dahilan po mga kapatid, tuloy po na rin. Ang epekto ng mga ganitong bagay ay maaaring para sa ilan, mayroong pagkakabalisa sa takot. Ito ang dahilan, kaya yung sabi ko, hindi ko na mapagit po kanina. Para sa ilan ay mayroong pagkakabalisa. Yan. Ang iba ay tumutugon sa pagkalumbay. Ang ating edad ay tinawag na edad ng pagkabalisa. Ayan. At ang edad ng neurosis, ang ibig sabihin ng neurosis, makita po natin sa dictionary, a relatively mild mental illness that is not caused by organic disease, involving symptoms of stress. Yan ang naging dahilan. Depression, anxiety, obsessive behavior, yan. Hypochondria. Sorry. Hindi ko siya itong practice pag-uwasan ng salita. Ayun, yun po ang mga kapatid, ang pagkabalisa na nakukuha natin. Kahit na ang mga Kristiyano ay maaari maapektuhan. Yan. Bukod naman pala tayo sa mga ganon, hindi pa tayo pasama sa mga ganong alalan. Dahil ang mga Kristiyano talagang may pundasyon na tayo, mga kapatid. Atin lang pong dagdagan upang malabanan natin yung mga ganon na alalahanin sa buhay. Pero sabi niya, kahit ang mga Kristiyano ay maaaring mapektuhan, maaari silang bumulong-bulong. Ay, alam mo naman yung mga di ba? Pag bisan bulong-bulong may mga pag may problema, bumulong-bulong, isa na nagrereklamo. Yun ang mga dahilan. Kaya sabi niya, naapektuhan tayo mga kapatid. Sana hindi na, maaari lamang silang umiral sa isang estado ng walang kasiyahan
Minsan nawawalan tayo ng kasiyahan. Minsan nawawalan ng gana, ganon. Yun ang ibig sabihin ng nawawalan ng kasiyahan. Ang iba ay hindi naiistorbo ng mga ganito. Ang iba naman hindi ka naiistorbo sa mga ganito. Kasi siyempre kung malalakas ang mo, ang pananampalataya mo ay baliwala lang yan. O kahit na maranasan nila ang parehong mga bagay na nagwawasak. Sa iba pa. Marami pa yan, mga kapatid. Ang parehong mga krisis sa pananalapi o sakit ng kawalan ng katiyakan, yan ang mga dahilan na ang iba ay hindi na-istorbo sa mga ganito. Kahit paano ay nakakaharap pa rin sila ng dahilan para sa labis na kagalakan at katatagan sa buhay nila. Ganyan naman ang ini-encourage sa ating mga kapatid. Kailangan maghanap tayo ng makahanap rin sila ng kadahilan para sa labis na kagalakan. Yun, nagawa tayo ng paraan na tayo magalak, tayo ng paraan na tayo magalak sa ating mga gagawin natin tulong sa mga ganon. At katatagan sa buhay nila, katulad nila sa buhay. Ayun din ang kuwandahin ni Karisay na magalak tayo at maging panatag tayo, maging matatag. Katatagan. Bakit magkakaiba ang reaksyon? Yeah. Mayroon bang ilang mapagkukunan ng lakas na ang ilan ay katagpuan na ang iba ay hindi? Naniniwala akong mayroon. Ito ay ang Panginoon na nagbibigay ng katatagan para sa mga oras at oras ng kaguluhan, oras ng mga sakuna, oras ng mga marami, iba-ibang dahilan mga kapatid. Yan, sabi niya. Mula sa ating teksto, sa sulat ni Isaias, sa Kapitulo 33, talatang 6, tatagpuan natin ang paano nagbibigay ang Panginoon ng katatagan. Ayan, isa-isay po natin yung mga kapatid, Isaias. Nabasa po natin kanina, pero ulitin po ulit natin. Ang Panginoon ay nahayag sapagkat siya ay mataas sa mataas. Kaniyang pinuno ng sayon ng kahatulan at katuwiran. At magkaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kaniyang kayamanan. Yan. Kayamanan pala sa Panginoon ang pagkatakot, no, sa mga kapatid. Minsan ang takot ay simula ng ating ang pagkatakot ay simula ng iyong pagkakilala sa Diyos. Yun. Parang yun din ang ibig sabihin, no? Pangalawang bagay mga kapatid, ang katatagan na ibinigay ng Panginoon. Yan. Dati, sa pamamaraan at kalaman, ang karunungan at kalaman ay magiging katatagan ng iyong mga oras. Ay sa King James Version. No? Ang ganitong karunungan at kalaman ay makakatulong sa ating harapin ang buhay. Ayan, ini-encourage tayo mga kapatid na harapin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paggabay at pagprotekta sa isa mula sa mga bitag ng buhay, yung sinabing bitag, yung mga sakuna o yung mga yung bitag, yung parang yung hulog ka sa bitag, kung bitag ay yung mga hukay, malalim na hukay. Ito yung bitag nito, yung mga alalahanin sa buhay. Yan. Kawikaan, Kapitulo, yan. Sa pamamagitan ng pagbibigay aliw at kumpiyensa sa mga oras ng kaguluhan. Kawikaan, mabasa po natin sa 3:21 hanggang 29, maliliit lang mga kapatid. Sabi siya ng Proverbs chapter 3, verse 21 hanggang 26. Ito, ni-encourage tayo, anak ko, huwag silang magsihiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, ang iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong liig. Kung magkagayon lalakad ka sa iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot, o ikaw ay nahiga, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing.
Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni pagkabuwal man ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at ingatan ang iyong paa at pagkahuli. Ayan, sabi niya. So magitan ng pagbibigay aliw. Ayan. Ayan ang sulat ni Solomon sa Proverbs chapter 3. Nakita po natin mga kapatid. Handa ang Diyos na magbigay ng gayong karunungan sa mga handang tumingin sa Kanya. So, ini kasi mga kapatid, sabi ng Panginoon, handa ang Diyos na magbigay ng gayong karunungan sa mga handang tumingin sa Kanya. Yan. James chapter 1, ang talata ay 5 hanggang 8. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulok ng hangin at ipinapadpat sa kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang paglakad. Mga kapatid, sabi niya, handa ang Diyos na magbigay. Pero sabi niya, gayon karunungan sa mga handang tumingin o handang manampalataya o handang sumunod sa Kanya. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay makikinig sa atin. Through salvation. Ang lakas ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng Panginoon ay makatulong sa ating harapin ang kamatayan. Nasasabi itong harapin ng kamatayan. Mari ang kamatayan ay iyong kasalanan. Yung pagka kung alam natin iniligtas tayo ng Panginoon sa kawalang hanggan, yan po sinasabi ng kamatayan. Makakabuti sa atin na harapin ang masamang kalagayan sa buhay na ito. Kung makita po natin yung kamatayan kasi spiritual ko niyan separation of God, ang Diyos at ang tao. Pero makita natin, sabi niya, ililigtas tayo ng Panginoon sa kawalang hanggan. Doon sa kamatayan na yon, no, walang hanggang kamatayan. Isa lang ang kahalimbawa ni Apostol Pablo na sinasabi niya sa sulat niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, 5 hanggang 8. Ito po sinasabi mga kapatid. Medyo maliliit lang po, ano? Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay, na tabernakulong ukol sa lupa, ayun po yung encouragement ko ni Apostol Pablo. Mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Tayo po ini-encourage po, pinapalakas po ni Apostol Pablo sa sulat niya, no? Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Future, no? Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay na ito, ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga, kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katuwiran, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, ang ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ang Panginoon. Basta sabi dito sa verse 8, yung minsan kasi pag sa dami ng problema mo, minsan inisip mo pa sana mawala na lang ako dito. Doon lang ako sa tahanan sa langit. Ayoko na dito sa dami ng alalahanin. Pero sabi ni Apostol Pablo na malakas ang loob namin na ang sabi ko, ibig ko nga namin na mawala na sa katawan. Sabihin yung katawan natin dito at papasatahanan ang kasama ng Panginoon.
Hindi pa oras, mga kapatid. Encourage pa tayo na magpatuloy sa ating buhay. Ang kanyang pag-uugali bilang resulta ng pag-asang iyon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, 16 hanggang 4, sabi niya, kaya nga hindi kami nanghihimagod, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang aming pagkakataon labas ay mahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ayun. Yan dapat gawin natin, no? Sapagkat aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhating walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, sana, ganun din ang gawin natin, no? Hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, di ba? Yun yung pag may mga alalahanin ka wala naman yon. Mawawala yon. Natapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung pananampalataya kasi natin, di ba? Ang pananampalataya doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung pananampalataya po natin pala, ay doon sa mas the best doon sa mga pananampalatayang doon sa mga hindi nakikita. Halimbawa, tayong may Panginoon tayo. Nananampalataya na tayo ililigtas niya. Ganon. Diba? Yung mga pananampalataya. Pero yung pananampalatayang doon sa mga nakikita, sa mga bagay na kapalit ang mga bagay na nakikita, ay bali wala po yun, mga kapatid. Kung din tayo, pinapalalanan din. Ni Apostol Pablo, binibigyan tayo ng pag-uugali bilang resulta ng pag-asa. Ayan. Romans chapter 8, verse 31 hanggang 39, mga kapatid, medyo baba din. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakapin natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad, ang lahat ng mga bagay? Diba? Kung yung anak niya, binigay niya yung mga bagay pa. Diba? Sino ang magsasakdal sa ano man laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaring ganap, sino ang hahatol? Yeah. Si Kristo Jesus na namatay, yaong namatay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin, sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang pag-ibig, ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinatay sa buong araw, kami ay nabilang sa parang mga tupa. Ganun din po ang nangyari sa kanila noon nung una, namatay sila. Pero sabi niya, tayo po ay binibigyan pa rin niya ng pag-asa. Kaya pakita natin yung mga dapat maging matatag tayo, ito nangyari sa kanila. Tayo din po ganun ang dapat mangyari sa atin. Kaya isa yan po ang bahagi na tayo po ay nagkakaroon ng matinding pananampalataya sa ating Panginoon na hindi tayo iiwan niya o tayo lagi kasama niya. Ayan, isa lang mga salita po mga kapatid, pero marami pa yung mga salitang ganyan. Tagalog ko kasi parang medyo malayo to sa na-practice ng mga pasensya nyo na yung ating pananagalog mga kapatid. Ayan, sabi niya Romans chapter kalahati pa pala yung aking nabasa kanina, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, kayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya ang sa atin ay umibig sa Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga kataasan, kahit ang kababaan, kahit na ang alinmang mga nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Diba? Ang dami-dami mga binanggit mga kapatid. Napaka-importante mga salita. Napaka-kuhan, diba? Pero sa verse
sa verse 39 lang, sasabi niya, kahit ang kataasan, kahit ang kababayan, kahit na ang alinmang mga nila, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang dahilan na kay Kristo sa ating Panginoong Hesus lamang natin. Ayun po mga kapatid, tayo ini-encourage ay kinakong ni Apostol na hindi ka dapat mag-alala. Ayan, ikikinto niya yung buhay niya na may pag-asa siya. Okay, oo, sabi niya, karunungan, kaalaman, kaligtasan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng karatagan at kagalingan natin para sa ating mga oras at panahon. Ay mga kapatid, karunungan at kaalaman nagbibigay ng katatagan sa pagharap sa buhay, kaligtasan at pagbibigay ng katatagan sa harapan. Harapin na ang kamatayan, harapin ang kamatayan, ang kasalanan. Sama-sama silang nagbibigay ng malaking kayamanan. Yan, sabi ng standard version. Ano ba itong one? Ano ba yun? New American Brad. Sorry. Isang mayaman na bagay. Sabi niya yung salitang mayaman sa bagay sa New American Standard Version. Makikita po natin ito. Salitang ito. Mayaman sa mga bagay. Ang ngunit ano ang susi ng yaman? Yan, ng karunungan, kaalaman, kaligtasan mula sa Panginoon, alin ang katatagan ng iyong panahon. Sa ating teksto, sabi sa Isaiah, na nabasa natin kanina, nakita natin. Ayan, Isaiah chapter 5, 33 verse 5 and 6. Nabasa na po natin mga. Pangatlong bagay mga kapatid, ang susi ng katatagan na ito ang takot sa Panginoon. Yan, makita natin ngayon. Ang takot sa Panginoon, ang susi dito, ba't ganun? Kayamanan. Okay. Tulad ng nabanggit sa ibang lugar, ang takot sa Panginoon ay mahalaga. Yan po lang, sabihin ng kayamanan ay mahalaga. No? Sa pagkakaroon ng karunungan at kaalaman, yan, ito ang takot sa Panginoon. Ito ang simula ng kaalaman, Kawikaan Kapitulo 1:7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ayan, sabi niya, humahamak sa karunungan at turo, yung kamangmangan. Ayan. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 9 verse 10, sabi niya, ito ang simula ng karunungan. Sa pagtanggap ng kaligtasan ay kinakailangan na tanggapin ng Diyos. Galatians, Gagawa, Acts chapter 10 verse 34-35. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula. Proverbs na rin, nalit pala lang yung aking slides. Hindi pala yung aking, nasulit ko pala sa lipat. Wala. Ito pala mga kapatid. Yung Kawikaan chapter 9 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal na kaunawaan. Ito naman ang Gawa, sabi niya sa Gawa, Kapitulo 10, 34, at binuksan ni Pedro ang kaniyang bibig at sinabi, tunay ngang natatrasas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya ay may takot sa kaniya na gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa kaniya, kalugod-lugod sa Panginoon. Ang mensahe ng kaligtasan ay ibinibigay sa mga mayroon ito. Mayroon ito mga kapatid, alam ko mayroon tayo nito. Kaya ibibigay sa atin ito. Gawa Kapitulo 13, 26, sabi niya, nabubulo na ako na ito. Bakit ko mga tubig? Mga kapatid, sabi niya ng Acts chapter 13 verse 26, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham at ang mga sa inyo ay nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasan ito. Yan po sinasabi ng ni Apostle ni Lucas sa surat niya sa Acts chapter 13 verse 26. Parang binanggit din ni Apostle po ito. Ayan.
Kailangan ito para sa pagbabago ng espiritu. Philippians chapter 2 verse 12, sabi niya, kaya nga mga minamahal ko, sabi ni Apostol Pablo, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, hindi lamang sa mga salita, no? Kundi bagkus pa ngayon, ako'y wala. Sorry. Bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain sa inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, mga kapatid. Kung wala na sila, wala na talaga sila sa panahon ngayon, tayo na lang. Ang banal na kasulatan na lang. Ang Panginoon na lang nagpapaalala sa atin. Sila rin nagpapaalala sa atin. Pero sabi niya, kung wala na, lubusin natin ang ating pagkakatiwala sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Yan ang Philippians chapter 2 verse 12. Bakit ang takot sa Panginoon ay kailangan? Sa takot sa Panginoon, ang isang tao ay umalis mula sa kasamaan. Yan. Siyempre, pag takot ka sa Panginoon, yung kasamaan mo, kalilimutan mo, mawawala sa iyo. Tatakas ka doon. Sabi ng Kawikaan, Kapitulo 16, sabi niya, ang paggalang sa Diyos at ang kanyang matuwid na paghukom ay isang mabisang motivation. Sa pamamagitan ng paglayo sa kasamaan, bumalik tayo sa Diyos. Yan sabi niya, pag lumayo ka sa kasamaan, inikas tayo, bumalik tayo sa Diyos. Pero sabi niya ng yung pag-alis mo sa kasamaan, yun ang simula, sabi niya, na tayo ay makakilala sa Diyos. Sapagkat yun, sabi niya, ang takot sa Panginoon ay ang malakas na pagtitiwala, isang lugar ng katunguhan, ng Kawikaan, kapitulo, sabi niya. 14:26 ng Kawikaan, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala. Diba? At ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dagong kanlungan. Ayun ang pag-asa natin. May dagong kanlungan tayo. Yan. Kailangan po nating matakot sa Panginoon sapagkat yun ang dahilan upang tayo bumalik sa Kanya. Yan. Upang malimutan natin yung kasamaan. Di ba? Pag natakot tayo, malimutan natin yung kasamaan, babalik tayo sa Diyos. Ayun. Kapag bumaling tayo sa Diyos, ang takot sa Panginoon ay magiging mapagkukunan ng dakilang pagpapala. Yung pagpapala, ano ba hinangad natin pagpapala? Yung mga bago tayo na bautismuhan. Nung tinanggap natin ng Panginoon, after ng kaligtasan, yung mga pagpapala niya, napakarami niyan eh. Yan. Sabi niya, kapag bumaling tayo sa Diyos, yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon, ang takot sa Panginoon ay magiging mapagkukunan ng dakilang mga pagpapala. Hindi natin makukuha ng pagpapalang yan eh. Kung hindi tayo babalik sa Diyos eh. Presence. Ano ba yun? Past tense. Mga nakaraan. Yung mga nakaraan na, yung kasalanan, yung present tense natin, yung hinaharap natin, and then yung mga pag-asa natin in the future, yung pagpapala. Sarap namnamin yung mga ganong buwan. Tulad ng karunungan, sabi niya, napagkita natin una, tulad ng karunungan, kaalaman, kaligtasan, kumpiyansa, kanlungan, at sa katunayan, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 14:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay. Kanina, ano ang sinasabi niya? Pagkatiwala. Ang takot sa Panginoon ay malakas na pagtiwala. Ang takot sa Panginoon ay isang pag-alis sa kasamaan. Ay naman, bukal ng buhay. Sabi ng Proverbs, 14:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang umiwalay sa mga silo ng kamatayan. Silo ng kamatayan. Yung pangalawang kamatayan sa impyerno. Dati kamatayan sa kasalanan. Iwalay sa Diyos. Pag-iwalay ng tao sa Diyos. Ngayon naman sa kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Yan. Okay mga kapatid. Ayan, nasa conclusion na po tayo mga kapatid. Ang kakayahan ng ating pag-aaral na ito ay yung mga walang kakulangan sa katatagan ng mga oras ng kaguluhan, ng magulong buhay ay ginagawa ito dahil sila ay kulang sa karunungan. Nakakahiya naman na sabihin na
kulang sa karunungan tayo. Kulang sa kalaman, dahil kaya hindi nagkaroon ng kaligtasan, hindi tayo napapunta sa Panginoon. Ayan, sabi niya. Kulang sila sa mga bagay na ito sapagkat wala silang takot. Wala tayo, hindi naman sa atin yan. Kasi nakuha natin ng Panginoon. Tinanggap na natin ng Panginoon. Sa lahat ng kaya nakuha na natin yung mga pagpapala, naibigay na sa ating mga pagpapala spiritual. Yan, mga kapatid. Ang wastong pagkatakot sa Panginoon ay nag-uudyok sa kanila ng tumalikod sa kasamaan at lumingon sa Diyos. Kaya ini-encourage tayo mga kapatid. Magandang kwento mga kapatid. Isa-misa lang din natin na kakwento na may mission. Mga ganitong mga salita. Mga wastong pagkatakot sa Panginoon ay nag-uudyok sa kanila, sa atin, na tumalikod sa kasamaan at lumingon sa Diyos. Kung saan nila mahanap ang kanilang kaalaman, karunungan at kaligtasan sa Panginoon lang. Ayan. Alin naman ang nagbibigay ng katatagan ng iyong panahon? Sa gayong katatagan, tama nating masasabi kasama ang mamumulat. Yan, sa aklat ng Hebreo, no? Yung kapitulo 11. Maganda yung kapitulo 11 na yan. Ang Panginoon ay aking katulong. Hindi ako, Tracy pa sabi niya, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Hebreo chapter 13 verse 6. Hindi mo ba hahayaan na ibigay sa iyo ng Panginoon ang katatagan na kailangan mo? Na ang mga panahong magugulo, sa panahon ng magugulo. Ito nga, yung surat si Ani ko, maganda rin ito eh. Kasi sa kanang kapatid ako na-i-prep yung kasi itong kwan, di ba? Kasi mo itong yung may mute stop na nagko-cover doon sa kwan ko eh, sa slide ko eh, kaya na-stop ako eh. Tapos yung monitor ko, daming black, halos na ko-cover niya yung mga salita. Kaya hindi ko minsan nababasa, kaya bali-bali yung basa ko. Ito mga anak ko eh, sira-sira kaya sabi ko, yan. Sabi niya rito, sabi nito, God has promised. God has not promised. Ang Diyos ay hindi nag-promise, no? But God has promised, no? Kung sa ako, no? Skies always blue. Sabi niya yung, ano, natin, Tagalogin lang natin, maunawaan na po natin. Flowers through pathway. Sabi naman doon sa God has promised, strength for the day, rest for the labor, and all our lives through. Para po pasahin ko ng God has not promised, sky is always blue, flowers through pathway, all our lives through. God has not promised, sun without rain, pero bago yun. Ayan. Joy without sorrow, peace without pain. Yung parang mga sa Diyos na mga promise niya, strength for the day, rest for the labor, light for the way. Yes, God has promised grace for the trials, help from above, unfailing sympathy and dying love. Hindi nabibigo sa pakikiramay sa pag-ibig sa walang hanggan. Mga kapatid, dito po natapos yung ating mga kapatid. Sana po ay nagkaroon tayo ng mga encouragement, mga paalala, makita po natin yung present, yung past, yung present at saka mga future natin, mga ilang bagay na makita po natin na sana tayo ay nagkaroon tayo ng mataas at karagdagang pananampalataya sa ating mga pakinggan at nabasa sa ng Panginoon, mga encourage ng ating mga kapatid na nauna sa atin, mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. Pinasasaya tayo at binibigyan tayo ng mga nangyari sa kanila na pag-asang makapagbigay sa atin ng katatagan ng pananampalataya. Kasi ganun din ang nangyayari sa kanila. May pagtitiis sila pero may inaasahan sila. May mga pag-asa silang inaasahan sa Panginoon.
Pero sabi nga, yung takot sa Panginoon ay yun yung makapagbigay sa atin ng tulong sa atin o para tayo bumalik sa Diyos, mga kapatid. Okay, ganun pala, kapatid na Ken. Thank you very much.